Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Seiken Arc, ang iba't ibang laban ng mga idol natin sa loob ng ring. Ngayon naman, ang pagkikwentuhan natin ay ang Scratch Arc, kung saan nalaman ni Ippo na hindi na matutuloy ang kanilang laban ng kanyang karibal. Sa monthly boxing fan, kasama ni Puji ang kanyang assistant na si Mari at ang iba pang staff. Sila'y nag-uusap tungkol sa tagumpay ni Itagaki laban kay Hoshi. Sigurado si Puji na may ilan lamang na pwedeng maging kapalit ni Ippo bilang champion. At sobrang ahead si Itagaki kumpara sa mga yon dahil sa sobrang galing nito. Ang unang bagay na naisip nila ay kung ano ang mangyayari kung maglaban sina Itagaki at Ippo. At na-realize nila kung gaano ito kagandang laban. Dahil sa interes sa pagangat ng Kamugawa Gym dahil sa success nila Ippo, Takamura at Itagaki, napagpasyahan nilang pumunta sa Kamugawa Gym kasama si Mari upang pag-usapan ng iba't ibang topic para sa special feature sa Monthly Boxing Fan Magazine tungkol sa kanilang mga achievement. Sunod nating nakita ang isang dirt bike track kung saan sinabi ni Takamura na maganda mag-training doon para sa kanilang lower body. Nabilib nga sila Itagaki at Ippo dito at na-realize nila kung gaano kalayo ang agawat nila kay Takamura. Nang tuluyan ng mawala sa kanilang paningin si Takamura, laking gulat ni Ippo at Itagaki nang makita nilang nakasubsob ang mukha ni Takamura. At sunod nating nalaman ang rason na dapa pala ito dahil sa mga tayo ng aso. Kaya mabilis ito umuwi at binalaan sila Ippo na kahit anong mangyari wag itong pagkakalat sa ibang tao. Kinabukasan, pinapunta ni Takamura si Aoki at Kimura sa lugar na yun. Ngunit nawala na ang mga bomba na nakakalat doon. Kaya naman gumawa na lang siya ng pamalit dito. Nang makita siya nila Kimura at Aoki, napansin nilang may masamang binabalak ito. Kaya naman mabilis na sumugod papalapit si Takamura para gawin ang kanyang plano. Sa Kamugawa Gym, sunod nating nalaman na kaya pala nawala ang mga dumi doon ay dahil nililis lahat ito ni Ippo nang umuwi na si Itagaki at Takamura. Sakto ang pagdating nila Takamura sa gym at narinig niya ito na kanyang ikinagalit. Kaya naghabulan ang mga gunggong na yon sa buong gym. Pagdating nila Mari sa Kamugawa Boxing Gym, nagpasya silang wag na ituloy ang interview dahil sa nakitang kalokohan ng mga mokong. Matapos may balik ang original hairstyle ni Aoki at sabihin kay Tomiko kung paano inilagay ni Takamura ang tayo sa kanyang ulo, tinanong ni Tomiko kung nauuwi na ba si Aoki sa pagiging isang talunan. Kaya naman muling nangarap si Aoki na bumalik sa dating sarili at maghiganti kay Takamura sa patuloy nitong pantitrip sa kanya. Lumingon si Aoki kay Kimura, Ippo at Itagaki upang malaman kung paano siya maghihiganti. At sa uli, napagpasahan niyang gamitin ang kanyang kasanayan sa pagluluto para sa kanyang paghihiganti. Nagpakuha si Aoki kay Tomiko ng swallow's nest para ilagay ang tayo nito sa ramen ni Takamura. Nang isara ang chukasoba para sa araw na yon, tinawag ni Aoki si Takamura upang kumain nito. Dumating din sina Ippo, Itagaki at Kimura at binigyan niya ito ng ramen na malinis at walang dumi. Pagkatapos magpalitan ng mga bowl para makuha ang mga gusto nilang mga flavor, hindi na alam ni Aoki kung nasaan na ang special ramen na ginawa niya para kay Takamura. At nang kinailangan umalis ni Kimura, ibinigay nito kay Aoki ang kanyang bowl at kumain ng apat. Matapos ang ilang araw, sunod nating nakita ang Aoki na nagtatae at nabigo siya sa kanyang plano. Kinabukasan, nahihiya si Ippo sa kanyang nanay dahil simula pa noong bata si Ippo, nagtatrabaho na ito sa kanilang business. Kaya't sinabi ni Ippo na ang kanyang next match kay Miyata ang magiging last match niya dahil gusto na nitong ipagpatuloy ang kanilang family business at gagawin niya ang paglaban kay Miyata para makita kung gaano nakalayo ang kanyang narating sa pagboboxing. Kung matatandaan nga natin mga par, si Miyata ay ang kanyang idol sa pagboboxing. Kumbaga mga par, ito ang naging goal and inspiration niya mula simula. Habang nagtitraining nga si Ippo, nakita nito si Miyata. Dito natin nalaman kay Miyata na hindi matutuloy ang kanilang laban at hindi sinabi ang rason nito. Sinabi niya rin na wag nang umasa si Ippo na matuloy ang kanilang rematch at ito ay hindi tinadhanang mangyari. Tila gumuho nga ang mundo ng ating bida dahil dito. Medyo bromance no mga par? Pero hindi natin masisisi si Ippo kasi ito yung naging goal niya mula at nagsimula ito ng pagboboxing. Sunod nating nakita ang pagpunta ng tatay ni Miyata sa office ni Kamugawa kung saan galit na galit si Kamugawa dito matapos sabihin hindi matutuloy ang laban ni Ippo at Miyata. Sa kadahilanan na nag-decide si Miyata na panatilihin ang kanyang OPBF title at gusto nitong kalabanin ng interim champion kaysa sa promise match nila ni Ippo. Pinalayas ito ni Kamugawa at pinutol ang lahat ng ugnayan mula sa Miyata family. Pagkatapos umalis ng tatay, tinanong ni Takamura ito tungkol sa desisyon ng anak niya dahil alam nito na sa tingin ni Miyata, ang pinakamahalagang laban ay ang kanilang laban ni Ippo. Pero hindi ito nasagot ni Miyata Sr. dahil miski siya, hindi niya alam kung bakit iyon ang napagdesisyonan ng kanyang anak.
Sinuggest ni Takamura dito na kalabanin ni Miyata si Ippo pagkatapos ng laban niya sa interim champion. Subalit, sinabi ni Miyata Sr. kung gaano kahirap mag-schedule ng match ang dalawang title holders. At sunod na sinabi na ang laban ng dalawang magkaribal ay talagang hindi lang itinadhana. Sa Chuka Soba, dinala ni Itagaki si Suzuki na gymmate ni Miyata. Inoperan ito ni Aoki na bibigyan niya ito ng ramen basta sagutin nito ang dahilan kung bakit bigla ang pinili ni Miyata kalabanin ng interim champion kaysa kay Ippo. Pero miski si Suzuki, hindi din alam kung bakit ginawa yun ng ating idol. Sa office ni Kamugawa, tinanong ni Takamura si Yagi kung anong ginagawa ni Ippo at Kamugawa. Sumagot naman si Yagi na hindi niya alam kung anong plano at gagawin nitong dalawa. Kinabukasan, nag-mid-training si Ippo at Kamugawa. Lumabas ang pagkawalang gana dito ng ating bida sa kanyang training. Biglang tumigil si Ippo sa pagsuntok. Napatanong ito kung sino ang kanyang dapat talunin dahil nga hindi na matutuloy ang kanilang rematch ni Miyata. Dito nga din sinabi ni Ippo na kahit sa shadow boxing, hindi niya na alam kung sino ang kanyang hinahabol para talunin. Sinabi dito ni Kamugawa, Mula simula, ang unang naging rason mo sa pagbuboxing ay para maging malakas. Ang mundo ay walang boundary. Kaya't kalimutan mo na ang iyong laban kay Miyata. Ngunit sinabi dito ng ating bida na hindi niya kayang kalimutan yun. Nagalit nga dito ang coach ni Ippo. Pinalayas niya ito at sinabing hindi niya kailangan ng boksingero kagaya niya. Habang papalis ito, sinabi ni Takamura na, tinanggap mo ang bato na binigay sa'yo ni dati para marating lang ito. Sumunod na araw, dumating si Fuji sa Kamugawa Gym at nakita ang dinidikit na poster ni Yagi para sa paparting na second WBC middleweight title defense nito. Tinawag nga ito ni Fuji na Kamugawa Gym Carnival dahil nandoon din ang laban ni Aoki, Kimura at Itagaki. Subalit sumagot naman si Yagi na magiging ganun nga iyon kung natuloy sana ang laban ni Ippo at Miyata. Ibinahagi ni Fuji ang pagkadismaya niya at ng mga tao nang malaman ang balitang hindi na ito matutuloy. Sunod nitong tinanong kung kailan ang sunod na laban ni Ippo dahil hindi pa ito lumalaban simula nung kay Keiichi Take. Ngunit sinabi ni Yagi na kasalukuyang wala si Ippo sa gym. Kinabukasan sa office ni Kamugawa, sinabi nito na mabuting hindi natuloy ang laban nila ni Miyata dahil satisfied na si Ippo kahit matalo o manalo sa laban. Kasunod na sinabing kung hindi ka desperado manalo, siguradong hindi maganda ang kalalabasan ng laban. Matapos ang isang linggo at pag-iisip-isip kung titigil na ba sa pagbuboxing ang ating bida ng tuluyan, muli itong bumalik sa gym na may bagong goal. Bitbit nito ang pangarap ng kanyang mga nakalaban. Nang magkita itong dalawa, tila pakipot pa itong si Kamugawa at kunwaring galit at hindi hinintay si Ippo. Humingi ng paumanhin ng ating bida at sinabing gusto nito magpatuloy sa pagbuboxing. Mabilis na sinabi ni Kamugawa na within 1 month, si Ippo ay muling lalaban sa ring. Kakalabanin nito ang iba't ibang champion sa Southeast Asia. Dito na nagsimula ang kanilang goal na talunin ang lahat ng champion sa iba't ibang bansa. Preparasyon nito bago sumabak sa world ranking fights at para magkaroon ng tsansa makalaban ng pound for pound king na si Ricardo Martinez. Matapos nito, sinabi ni Kamugawa ang katagang Aim for the world. Pagkatapos ng ilang araw na pagsasanay ni Ippo, pinakilala na ang kanyang next na kalaban na si Jimmy Cispar, ang Thai featherweight champion. Pagkabalik nga ng mga gymmates ni Ippo mula sa kanilang training camp, sinabi ng mga to na narinig na nila ang pangalang Jimmy Cispar noon, ngunit hindi nila maalala kung saan. Dito na natin nalaman na si Jimmy Cispar pala ang nakalaban ni Miyata noong nagtitraining pa ito sa Thailand. Sinabi din ng ating bida na nahirapan itong si Miyata na matalo tong si Jimmy. Sa 4 rounds na kanilang laban, si Miyata ay nabugbog ng 3 rounds at bumagsak ng 2 beses. Nanalo lang ito matapos makakounter ng isang solid na right straight. Dito nga natin na witness kung gaano ka fanboy si Ippo ni Miyata mga par. Sinabi nga ni Yagi na pagkatapos ng laban ni Jimmy kay Miyata, lumaban ito ng 34 fights sa loob ng 4 na taon. Grabe mga par, so pag kinumpute yun, 9 fights per year lumalaban itong si Jimmy. Kaya sure batak na batak talaga itong makakalaban ni Ippo. Sunod na sinabi ni Yagi na sa lahat ng pwedeng makalaban, itong si Jimmy ang pinakadelikado. At tinatawag din itong Scratch J o Scar Jimmy dahil ito ay parang lumalaban na sugod lang ng sugod. Kaya't kadalasan, nagkakaidbatan sila ng mga nakalaban nito. Parang lumalaban lang nga daw ito para saktan ang kanyang sarili. At sunod natin ditong nalaman na walang umuulit na kalabanin nito dahil lahat na nakakalaban nito ay dinudurog ng sobra kaya't hindi na umuulit. Dumating na ang araw ng kanilang weigh-in at dito unang nakita ang dalawang boksingero. Nang batiin ito ng ating bida, nakita natin kung bakit nga ito tinawag na Scratch J.
Kitang-kita sa mukha nitong si Jimmy ang mga sugat nito. Sinabi nga ni Kamugawa na kung tititigan mo daw itong si Jimmy, hindi mo iisipin na athlete, kundi isang sundalo na galing sa isang matinding digmaan. Sinabi nga din dito ni Kamugawa na huwag siyang pahiyain nito ni Ippo at huwag matakot makipag-stare down. Nagpahatid nga itong si Jimmy ng message kay Miyata at sinabing na perfect na nito ang Fist of God at ipapakita niya ito sa pag-knockout kay Ippo sa kanilang laban. Kinagabihan din ang araw na yon, dito na natin nalaman kay Jimmy kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi nito nung laban niya kay Miyata, nakita niya daw ang Diyos sa ilaw. Kaya't simula nun, sinusubukan niya makita yun sa paglaban ng paulit-ulit. Kinabukasan, dumating na ang araw ng kanilang bakbakan. Pinakilala si Jimmy C-Spar na may 45 fight, 38 wins, 38 KOs, and 7 losses. Grabe, lahat ng laban nito si Jimmy KO lahat, kaya siguradong malakas to mga par. Pero, hindi magpapatalo ang ating bida. Ito ay mayroong 20 matches, 19 wins, 19 KOs at 1 loss. Nagsimula na ang kanilang laban at mabilis na sumugod si Ippo. Ngunit nagulat ito nang si Jimmy ay dumistansya. Nang pinagpatuloy ni Ippo ang kanyang pagsugod, nagulat ang ating bida nang bigla itong sumugod si Jimmy at nagpakawala ng right straight na nagpatalsik kay Ippo. Parang toro nga itong si Jimmy kung sumugod, una ang ulo, walang depensa. At walang pakialam kung ma-headbutt nito ang kanyang kalaban. Patuloy nga ang pagiging agresibo nitong si Jimmy at nagpapakawala ng malalakas na suntok. Nang subukan itong salagin ni Ippo gamit ang crossarm block, tila walang epek ito at pinatalsik nito uli ang ating bida. Sinabi nga ni Yagi sa corner na i-prepare na nila ang blood-stopping gear dahil ang estilo ng pagboboxing nitong si Jimmy ay parang baliw, kaya sure na magkakaroon nitong si Ippo ng malulubhang sugat. Dito nga natin nalaman kay Kamugawa na ang bawat suntok ni Jimmy ay parang jolt punch na kasama ang buong bigat ng katawan. Sumigaw nga ang coach ni Ippo na kaya lang nito sumugod kapag may distansya sa kanilang dalawa, kaya't dapat tikitan nito si C-Spar para hindi makabuelo. Nang papalapit na itong si Jimmy, sinalubong ito ng ating bida. Nagkalapit na nga itong dalawa pero parang walang takot itong si Jimmy at ipinagpatuloy ang pagbabato ng malakas na suntok ng walang depensa. Ngunit nailangan ito ni Ippo at 2 beses kumonekta ng solid na body blow. Dahil nga dito, nabaliktad ang sitwasyon at si Ippo naman ang umopensa. Tila parang hindi nga ito naapektuhan ng mga suntok ni Ippo at sinubukan ni Jimmy bumawi ng isang right straight. Ngunit na-counter ito ulit ni Ippo ng sarili niyang right straight. Pero grabe, hindi pa rin ito bumabagsak si Jimmy. Ang tibay! Pinagpatuloy ni Ippo ang kanyang pagiging agresibo at nagpakawala ng mga iba't ibang suntok. Subalit, ginulat ito ni Jimmy nang tamaan nito ang kamao ni Ippo ng isang solid na jolt punch. Dito nga unang na-experience ni Ippo ang tinatawag nitong Fist of God. Nang subukan ni Ippo salubungin ang tornado jolt nitong si Jimmy, umikot ang buong katawan ni Ippo sa lakas ng suntok na yon. Pero hinatulan ito ng referee na nadulas lang. Dito natin nakita na hindi pala kumonekta ang suntok ni Jimmy. At ang nagpatumba dito ay ang buong braso nito. Grabe, parang WWE na wrestling si Ippo mga par. Clean outsline no? Kulit! Sa pagtayo nga nitong si Ippo, kita na napururan nito ng sobra. At doon na natapos ang first round. Sa corner ni C-Spar, sinabi nito na hindi nito nasira ang fighting spirit ni Ippo. Dahil nang magpakawala itong si Jimmy ng suntok, bumabante si Ippo para maiwasan ang jolt punch. Kaya't nasisiguro nitong si Ippo ay tipo ng boksingero na hindi susuko. Nagsimula na ang second round at mabilis na sumugod itong si Ippo. Binagyo nitong si Ippo si Jimmy ng iba't ibang suntok. Ngunit hindi ito nagpapatinag at patuloy pa rin ang pagbabato ng mga buong lakas na suntok. Ginulat nito si Ippo nang sunod-sunod na nagpakawala ito ng jolt punch. Kumonekta na ito ng solid sa muka na nagpatalsik kay Ippo. Pero hindi bumagsak ang ating bida. Nang may maswasan si Ippo, nagulat ito nang makita niyang papasugod na si Jimmy at nagpakawala ng biglaan ng left straight. Sunundan ito ng iba't ibang suntok na kumukonekta ng malinis sa mukha ni Jimmy. Habang nangyayari yun, nangangamba nga itong si Ippo dahil hindi niya sigurado kung gumagana ba ang kanyang mga ginagawa. Dahil din doon, kahit kumukonekta nga itong si Ippo ng maraming suntok, piling nito hindi pa rin siya ang nakakalamang sa laban. Matapos magpaulan ng mga suntok ni Ippo, kumounter si Jimmy ng isang solid na suntok pero hindi pumayag ang ating bida at pinilit nitong manatiling nakatayo. Tinanong nga ito agad ni Kamugawa kung kaya pa ba nitong magpatuloy at mabilis na sinagot ito ni Ippo. Okay lang ako, kaya ko to. Nang sumugod muli si Jimmy habang nasa corner si Ippo, nakipagpalitan ang ating bida ng suntok at parehas na tumalsik ang dalawang boksingero.
Subalit kitang-kita nga na mas napuruan itong si Ipo sa palitan na yon. Nang susundan na ito ng suntok ni Jimmy para tapusin ang laban, na save by the bell ang ating bida at doon na natapos ang round 2. First time nga natin nakita mga par na ang ating idol ay talo sa palakasan ng suntok. Grabe tong si Jimmy Sispar. Sa corner, sinabi ni Kamugawa na tama ang kanyang sagot sa problema. Labanan niya lang ito at magpakawala din ng mga suntok na buong lakas. Nagsimula na nga ang round 3 at parehas na nagtagpo ang dalawang boksingero sa gitna ng ring. Nang magpakawala si Jimmy ng suntok, sinalubong ito ni Ipo ng buong lakas. Sa gitna nga ng ring, tila naging last man standing ang laban. Si Ipo ay kinalimutan na din ang depensa at nagpapakawala na lang din ito ng mga suntok ng buong lakas. Maraming beses na nagkatama ng kamao ng dalawang boksingero, pero walang gustong umatras at patuloy ang palitan ng mga solidong suntok. Nang magpakawala itong si Jimmy ng isang right hook, inilagan ito ni Ipo at mabilis na kumonter ng matinding body blow. At doon na natapos ang third round. Sa corner ni Ipo, sinabi na ni Kamugawang susi para manalo. Sinabi nito na kung hindi gumagana ang left hook, gulatin ito ng isang solid na uppercut. Nagsimula na ang round 4 at muling nagtagpo sa gitna ng ring ang dalawang boksingero. Patuloy ang palitan ng mga malalakas na suntok. Ngunit parehas itong hindi kumukonekta ng malinis. Matapos ang matagal na palitan ng suntok, nang magpakawala si Jimmy ng right hook, sinubukan na ni Ipo ang payo ni Kamugawa at ginamit ang uppercut. Pero nagkauntungan itong dalawa at nagtalsikan ng mga dugo dahil sa lakas ng impact nito. Dahil nga dito, parehas na napuno ang kanilang mukha ng dugo. Naisip nga ng referee na itigil muna ang laban at ipatingin sa doktor ang sugat. Pero muling sumugot itong si Jimmy at nagpatuloy ang matinding bakbakan. Pinawalan na ni Jimmy ang ating bida ng suntok. Dahil sa dugo sa mata ni Ipo, hindi ito nakailag at muling kumonekta si Sispar ng isang right hook. Pero grabe mga par, hindi pa din bumagsak itong bida natin, ang tibay. Muling nagpatuloy ang balita ng mga solidong suntok at parehas na porsigidong manalo. Nang magpakawala itong si Jimmy ng left hook, mabilis itong kinunter ng isang malabombang uppercut na nagpatalsik at nagpabagsak dito kay Jimmy at agad-agad itong tinapos ng referee. Nang makalis na si Jimmy sa ring, pinasalamatan ni Ipo ang mga manonood na sumuporta dito. Sa labas ng Korakuen Hall, nag-aalala ang coach ni Sispar dahil baka may fracture ang bungo nito sa sobrang lakas ng pagkabagsak nito. Sumagot naman ito na sobrang ganda ng pakiramdam niya at first time niya itong na-feel at nagising siya sa mga suntok ni Ipo. Na-realize din ito na tila na-stuck siya sa bangungot simula nang matalo siya kay Miyata. Nakakala niyang God na nakita niya sa mga ilaw ay ang Angel of Death pala na nagdudulot ng pagkasira ng kanyang karir. Dahil sa kanyang mga na-realize pagkatapos ng laban, sunod nating nalaman na si Jimmy ay magre-retiro na sa pagboboxing. Naniniwala ang coach nito na siguro nga ay may God sa taas ng ring at ang God na yon ay isang merciful God. Kaya sinabihan nitong si Sispar ay patungong sa self-destruction kaya't kailangan mag-relax. Habang si Ipo naman ay sinabihan na magpatuloy lumaban sa mga ganong bakbakan. Kaya sigurado ito ang God na nakita ni Ipo ay may nakakatakot na itsura. Mga par, unahan ko lang po kayo wala po akong tinutukoy na God sa kahit anong religion. Ako ay nagkikwento lamang tungkol sa mga pinag-uusapan ng mga karakter sa istorya. Wala lang, baka lang kasi awayin nyo ako mga par Love you all! Pinagalitan ni Kamugawa si Ipo dahil sa pagkawalang disiplina nito at lumaban kay Sispar na sabayan ng hooks. Napripredict naman ni Takamura na kung makokontrol ni Ipo ang uppercut na ginamit niya para talunin si Sispar, pwede niya itong idagdag sa sideways motion ng Dempsey Roll kung saan mas mai-improve pa nito ang offensive capabilities nito. Matatanggal ang weakness at ito ay magiging anti-Miyata weapon. Pero sa uli, na-realize ni Takamura na ang weapon na yun ay magiging panlahatan at hindi lang para kay Miyata. Kaya nabilib ito kay Kamugawa dahil sa sobrang advance nito mag-isip. Sa labas ng venue, iniisip ni Kamugawa kung paano unti-unting nagbubunga ang mga sakripisyo sa pagsisil ng Dempsey Roll at ang araw-araw na pagsasanay sa kanyang lower body. Sunod nitong sinabi sa kanyang isipan na, Ang tagumpay na aking nakita sa malayo ay unti-unti nang lumalapit. Habang papauwi naman si Ipo, na-realize nito na siya ay nasa ibang landas na kumpara kay Miyata para mahanap ang sagot kung ano ang ibig sabihin ng magiging malakas. At doon na nagtatapos ang ating video. Grabe ang solid ng laban na yun ng mga par. Parehas walang gustong umurong. Patibayan na lang at palakasan ng suntok. Nakaharap ng katapat si Ipo no? Napaka-exciting na laban. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa susunod na mga art. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated.
Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga pa!